Pakinggan po natin tong usapan ni Attorney Claire Castro at saka nila Sentry, kasama po yung mga vloggers dito. Dito po inilarawan nila, pinag-usapan nila kung gaano naging kadilim ang administrasyon ni Duterte dahil sa mga illegal na mga pasugalan at kung ano-ano pa. Pakinggan po natin at ating pong pag-usapan. Balikan kasi yung mga madre, di ba? Sabi nga, Yusek. tahimik daw. Hangang-hanga daw yung mga madre. Dahil tahimik ang Pilipinas, walang krimen. Panahon ni Pangulong Duterte, yung mga missing sa Bongeros eh. Tama. Ilan yung 38? O paano na ito doon sa mga madre kung totoo mang may kausap siya? 38 ito. At the time, kung mapapansin niyo yung declaration ni dating Pangulong Duterte, yung management daw ng Isabong, walang kasalanan. Tama po. Di ba? Inimbestigahan to ni Senator Bato sa Senado nung na-call out yata siya ni Gretchen Barreto tungkol sa mga kaninyong Sa patek na sabi niya, sino nagbigay niyan? Di ba? Wala. Natapos yung investigation sa missing sa Bongeros. Pero binuhay ni, at the time, ni SOJ Boying Rimulya at talagang inaral para magkaroon ng hustisya. Let me just add dyan, Yusek Claire. Makita nyo yung Isabong na ito ang daming nalulong sa sugal nung mga panahon na yon, pandemic, gano'n. Bilyon ang hinahakot nila atong ang grupo niya nung time na yon per day. Bakit hinayaan ni Digong yon? Kasi may entrego sa kanya. Meron sa kanila entrego, niyaan. Ngayon, nung nagkakagulo-gulo na, nag-aaway-away na yung mga gambling lords kung sino yung magmomonopolize noon. Doon niya pinahinto, mga May na ito of 2022, pinahinto niya kasi bagong papasok na itong Marcos administration. And immediately, pinagbawal ni President Marcos yan. Alam nyo, maraming OFW, paramihan ng mga DDS, daming nalulong dyan sa Isabong na yan. Mga sundalo, mga pulis. Kaya ngayon nahinto yan. Ang laking ginhawa sa mga nanay, mga asawa ng mga nalulong. Kasi kahit pa paano na dahan-dahan nakaka-recover sila. So, si Duterte, ang kumikita sila nung panahon na yan. Saka inamin po ito, Sentry, inamin mismo ni dating Pangulong Duterte na kinausap niya si Atong Ang. Pinatawag niya. Pinatawag niya, sabi niya, ikaw yung marami kang illegal na activities. Ikaw yung number 1 na gambler sa Davao. Davao, sir. Ibig sabihin, di ba alok ba? Ayaw ng illegal sa Davao, but number 1 yan sa Davao. Tapos, magpalisensya ka. So, instead na, i-condemn. Ginawa niya parang consultant. Parang consultant dahil sa gambling. So walang pagkakaiba yan kay Michael Yang. Yusek. Alam mo, parang paisip ako na ngayon. Sa totoo lang, Yusek. The last time nanood ako sa isang podcast ng anak ni Digong. Maganda daw ang pogo. Maganda daw ang sugal. Malaki daw ang pinasok sa Pilipinas ito. Pinagmalaki pa. Malaki ang pinasok sa bulsa nila. Kasi, di ba sila Harry Roque, yan, dami yan. Pumasok billions. Kaya nga sana, sa mga sumusuporta sa kanya na hindi pa kulto yung level, ito maliwanag ito, yung mga ebidensya na ito. Lahat yung mga illegal, mga drug lord, gambling lord, ando doon sa hanay nila Protektado nung panahon ni Duterte. Correct. Yun. So Sen, parang tama yung lagi kong sinasabi na lahat ng mga illegal nung panahon ni Digong pinagkakitaan nila. Oo. No? Lahat ng illegal pinagkakitaan ni Digong na hindi alam na maraming mga tao, lalong-lalo na yung mga triple B. Alam niyo ba yung triple B? Ano yun? Wag na ba kasi magkaroon ng issue. Pero usong-uso yun, triple B. Search nyo na lang sa mga nanonood. Pero kasi, Sen, kung ganun na lahat na lang ng mga may illegal, si Atong Ang, si Michael Yang, at yung iba pa na mga Sami Uy. Sami Uy, diba? Kenneth Dong. Si Tebes. Tebes. So, parang lahat ng may mga illegal, kailangan share ako dyan. Parang ganun no? Parang sanay na sanay ang mga Duterte sa illegal. Parang mafia nga, para sindikato. At ito, sila kumita. Ito ngayon, marami kaming kinakalap na impormasyon. Saka na lang natin ilabas next year na siguro. Pasko muna tayo. Pero ang punto is, itong mga supporters ni Duterte, anong hinili sa sarili nila? Umasenso ba yung buhay nila noong panahon na yon? Nasaan sila nakatira noon? Nasaan sila nakatira nung natapos yung term? Di ba? Kasi, pero tanongin nyo sila ngayon, yung mga sindikato ni
ni Duterte kung ano na yung itsura ng buhay nila. Mm. Sila ang umasenso, pero sila naiwan pa rin. Yung Ayun, napakinggan po natin mga kababayan. Lahat naman po ng kanilang napag-usapan, nasa balita naman po yan eh. Yung Pogo, yung Isabong, at kung ano na pa mga kababayan. Alam niyo naman po yan. So, definitely, ang pinag-uusapan po nila ay katotohanan, evident, at nabalitaan po natin. Ako po yung natatandaan ko nung panahon po ni Duterte, sunod-sunod po ang nare-receive ko na text scams. Lalo-lalo na nung may Pogo pa. Ini-ignore ko na nga lamang po, no? Kung hindi ako nagkakamali, hindi bababa sa 7 to 10 na text scams ang nare-receive ko sa telepono ko. Nagtataka nga ako paano nila nalalaman yung aking phone number. Hindi ko na nga po pinapansin, dinidelete ko na automatic, yung iba binablock ko na, pero patuloy, no? Sa susunod na araw, meron pa rin susulpot. Pero natigil po yon at ngayon wala na ako nare-receive. Simula po nung nagpalit ang administrasyon at nung pinaimbestigahan nila Senator Rizon Tiveros ang Pogos and nung pinaban ni PBBM ang mga Pogo. Wala na po ako nare-receive. Ang nare-receive ko na lang ngayon, mga promotion at mga offer, no? Iba't iba, ganyan. Pero wala na po ako nare-receive na text scams. Tapos, tama po yung napag-usapan nila na mali yung naratibo ng mga DDS na tahimik, payapa at walang krimen nung panahon ni Duterte. Kasi ano nga po yung mga missing sabongero? If I'm not mistaken, 30 plus or 38 yung missing sabongero. So ano yun? Hindi ba krimen yun? At marami pa pong iba. So ganun po kasi yung propaganda ng mga DDS para pabanguhin si Duterte, gagawa ng narrative na tahimik, payapa, nung merong war on drugs. Pero in reality, ang dami rin pong krimen. Ang dami rin pong nangyaring holdapan at hindi naman po talaga nawala. So yan po yung realidad mga kababayan. Andyan nga din po yung sinasabing Isabong. Naalala ko nung panahon ni former VP Leni Robredo, panahon ni Duterte, kinokontra na yan ni former VP Leni Robredo, yung Isabong. Ayan po, basahin niyo yung article. Pero nung nabasa ko yung isa pang article, patungkol naman sa statement ni Sara Duterte patungkol sa Isabong, na nagpapakita naman ng pagkapabor sa Isabong, sabi ko magkaiba talaga si former VP Leni Robredo at si Sara Duterte. Si former VP Leni Robredo kontra sa Isabong kasi alam niya yung epekto nito sa isip ng tao, sa mental health at sa financial na nagiging problema ng mga tao na nalululong sa Isabong. Alam niya na meron pong nagpapatiwakal dyan, nasisira ang pamilya, nauubos ang yaman, nauubos ang pinaghirapan, kaya kumontra si former VP Leni Robredo dyan sa Isabong na yan. Pero si Sara Duterte, napabor naman siya sa Isabong. So sabi ko, magkaiba talaga sila ng priority, no? Or yung pinapahalagahan. Mas mahalaga, para sa akin, mas mahalaga sa mga Duterte yung income na sinasabi kesa doon sa kalagayan ng mga Pilipino. So yan po mga pasugala na yan, yung mga Pogos, Isabong, at kung ano-ano pang korupsyon na nangyari noong panahon ni Duterte, yan po ilan lamang sa mga bagay na dapat po nating isalang-alang kung tayo po iboboto sa 2028. Kung gugustuhin nyo pa po bang mabalik yung mga ganyang kadiliman na naranasan natin. Isa pa, nung panahon ni Duterte, nabalitaan nyo rin naman po, may mga nakapasok na mga magnetic lifter, pero yung mga pinagbabawal na gamot na na-trace doon sa mga magnetic lifter na yon ay nailabas po sa market na ibenta sa mga Pilipino, mga kababayan. Yung iba nakita na nga po sa warehouse, bawas na, at yung iba hindi na alam kung nasaan. So may mga nakakapasok po na mga pinagbabawal na gamot ng panahon ni Duterte, considering na siya pa itong matapang, at talaga namang yun po yung kanyang pinagmamalaki na kanyang pinagmalaki po nung eleksyon 2016. Bakit siya po yung napapasukan ng mga ganong karami na mga pinagbabawal na gamot? At according kay Pebbles Talakera, ewan ko lang kung totoo yun, yun daw po ay regular na pumapasok sa Pilipinas yung mga magnetic lifter na yun nung panahon ni Duterte. Hindi ko lamang po alam kung totoo yung sinasabi ni Mami Pebbles Talakera. Pero ang point dito is, siya itong talagang matapang, na talagang galit na galit sa pinagbabawal na gamot, pero siya itong napapasukan ng mga magnetic lifter na may natatrace na bawal na gamot. Pero ngayon, sa time ni PBBM, wala po akong nababalita ang ganyan na magnetic lifter na nakapasok sa customs. Kung meron man po, nahuhuli, kagaya nung sa Batangas, yung van. Nahuli, nandun po yung mga ipinagbabawal na gamot, hindi po nailabas sa market, hindi po nasira ang buhay ng mga Pilipino. Sa makatuwid, nalugi po ang mga sindikato, no? So at saka meron po naaaresto. So yun po yung talagang pagkakaiba, mga kababayan, at marami pa pong bagay na
ibang-iba po ang panahon ni PBBM sa panahon po ni Duterte. Talagang ako po, negative po ako sa panahon ni Duterte. Hindi ko po talaga sila masusuportahan kahit sino pang Duterte nga tumakbo, kahit pa manalo sila. Ako nga po, ang mantra ko ngayon, kahit sino pang manalo sa 2028, mapa-loyalist or kakamping, susuportahan ko pag nanalo sa pagka-presidente. Pero mas maganda sana kung mag-unite tayo, loyalist at kakamping. Mas maganda kung isa lang panlaban natin. Pero kahit sino pang manalo, basta wag lang Duterte. Dahil hindi ko na po talaga kaya, no, na maulit pa sa Pilipinas yung ganong kadilim na uri ng pamumuno. Ang daming EGK at kung ano-ano pa na mayagpag ng mga sindikato. Ayoko po ng ganon. Kahit sino manalo, loyalist or kakamping, or magkaisa man tayo at tayo manalo, sigurado po, susuportahan ko yan. Pero kapag Duterte or galing sa Duterte camp, negative ako dyan. Ayoko pong sumuporta sa ganung uri ng pamamahala na talaga namang mga Pilipino nagkawatak-watak, nag-away-away nung panahon ni Duterte, tapos gano'n na naman tayo. Uulit na naman tayo sa gano'n. Tapos mamamayagpag na naman po ang mga sindikato. Tapos wala, masisira ang Pilipinas, mga illegal minings, mga smuggling na agricultural products, at kung ano-ano pa, mga kababayan, ang sakit po sa dibdib. Ayoko na pong maulit yung ganun. So yun lang mga kababayan, kaya mag-isip-isip po tayo sa 2028, iboto po natin yung totoong maka-Pilipino, hindi maka-China, at hindi payayamanin ang mga Chinese na sindikato dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin. Huwag po tayong pumayag ng ganun. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.